Magandang araw po mga kaibigan. Isang kwento ang ating mapapakinggan. Kwento ng isang babaeng handang panindigan ang binitiwang pangako sa altar sa kabila ng pagkawala ng pag-ibig ng asawa. Siya ay si Jade. Sa loob ng 5 taon bilang magnobyo at nobya ay ipinaramdam sa akin ni Clyde kung gaano niya ako kamahal. Kaya't nung yayain niya akong magpakasal, walang pag-aalinlangan ko itong tinanggap ng buong puso. Ngunit magmula nang ako'y mabulag, tila yata ang pangako na binitiwan niya sa akin sa harap ng altar ay unti-unti niyang binibigo. Clyde, tinatanggap mo ba si Jade na maging kabihag ng iyong puso sa habang buhay, sa hirap at ginawa, sa sakit man o kalusugan, gaya ng sagradong utos ng Panginoon? Opo, Mother. Pinakikinggan na naman ni Jade ang video ng kasal namin. Hindi ba siya nagsasawa? Mahal? Ikaw na ba yan? Bakit ba nagsasanay ka magsaksak ng telebisyon mag-isa? O paano kung makuryente ka? Bulag ka na nga, gusto mo pa yata mabalda. Wala kasi akong magawa. Tsaka hindi mo rin naman ako kinakausap. Ayaw lang kitang abalahin. Huwag kang mag-alala sa akin, mahal. Nag-iingat naman ako. Tsaka tingnan mo, sanay na akong Napakakulit mo. Di ka marunong makinig sa akin. Kaya ka napapahama. Sorry. O siya nga pala, kumain ka na ba? Nagluto na ba si Manang? Mahal, asan? Ma'am, umalis na po si Sir. Ay, wag po kayong mag-alala. Kumain na po siya. Ay, hawakan ko ang kamay mo, Mama. Akayin kita. Kain ka na po. Hindi man lang niya ako sinabayan kumain. Anong oras na kaya? Bakit wala pa rin si Clyde? Ay, teka nga, pupuntahan ko si Manang. Nasaan na ba yung tungkod ko? Yes, sir. Nakauwi na ako. Salamat sa treat, ha? Kaya mo next time ako naman. Mahal, Ah. andyan ka na pala. Sinong kausap mo? Jade, gabi na. Ba't hindi ka pa natutulog? Hinihintay kasi kita. Oh, how's your day? Kumain ka na ba? Isang hug naman dyan, mahal. Oh. Pwede ba? Pagod ako. Matulog ka na. Pumasok ka na sa kwarto. Ay, teka, ako lang ba? Hindi mo ako tatabihan? May gagawin pa ako. Parang ang dalas naman ata nito, mahal. Ano ba nangyayari? Pinagabi ka na ng uwi. Hindi mo na ako tinatabihang matulog. Pati sa pagkain, hindi mo na rin ako sinasabayan. May nakalimutan ba ako na okasyon? Nagtatampo ka ba sa akin? Jade, please. Sabi ko, pagod ako. Sige. Okay. Una na ako. Good night. I love you. Nagtatampo kaya sa akin yun? Dati, lagi naman siya nag-I love you. Ay, siguro pagod lang siya. Ma'am, buksan ko lang po ang pinto. Oh, sige, Manang. Ay, hello. Andiyan si Jane. Ay, opo, nasa loob. Pasok po kayo, ma'am. Jane! Ina! Oh, ang pisa kong makulit. Ano't
pasyal ka. May kasama kasi ako. Napakakulit. Gusto ko daw kumustahin. Sino? Hoy, lumapit ka na kay Jade. Minsan, hulaan mo kung sino, ha? Haplusin mo ang face. Baliw ka talaga. Sino kaya ito? Sandali. Uy, short hair. Makapal ang kilay. Matangos ang ilong. Lalaki ito, ano? O ano, nakikilala mo na. May dimples. Huwag mo sabihin. Ay, hindi, imposible. Nakuha mo na yung clue, yung dimples. Now, who's your final answer? Teka, wala naman siya dito sa pinasa. Ikaw lang ko, ha? Zeke? Ikaw ba yan? Yes, Jade. Ako nga. Oh. Bakit bigla ako kinabahan? Narinig ko rin yung boses niya. Bigla ako na-excite. Boses lang niya yan. Ay, may asawa na ako. Hindi ako dapat tamaan nito. Hoy, Jade, ano ka ba? Siya ka, no? Ay, nako. Bakit ngayon ka lang umuwi? Alam mo, nagtatampo ako sa'yo. Kasi kahit nung kasal ko, hindi ka pumunta. Ang tagal na bago kita huling nakita. Kamusta ka na? I'm sorry nga, that time sobrang busy ako sa work kaya hindi ako pinayagang buwi ng boss ko. I'm doing good and I'm glad to see that you're fine. Until now, ang ganda mo pa rin, no? Bulero. Oo. Buti na pasyal kayo. Ay, sandali, ano bang gusto niyong kainin? Manang! Huwag na, Jade. Huwag kang mag-alala. Nagdala kami ng food ni Kia. Buti, sinamahan niya ako dito. I really want to see you. Ay, ako rin. Gusto rin kita talagang makita. Kaso, malabo na ngayon. Alam mo na, blind na ang lola mo. Yaan mo, konting tiis na lang yan, Jade. Makakakita ka din. Di ba, sabi naman ng doktor, may chance pa once na mag-succeed yung operation mo. Sana nga, 20% lang yung successful rate nun eh. Kaya hindi na rin ako umaasa. Unti-unti, nasasanay na rin naman ako. Jade, 20% is still a chance. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Magpagaling ka. At lakasan mo ang loob mo sa operation mo para makita mong kagwapuan ko. Lakas pa rin ang hangin sa ulo mo, no? O siya, kumain na muna tayo. Tama na yung bolahan na yan. Ma'am Jade. Ma'am, tumawag po sa akin si Sir Clyde. Nasa US na po siya. May client meeting daw po. Ah. Next week pa daw po siya uuwi. Ganun ba? Ay, Opo. pakausap nga po, Manang. Ay, Biglaan siguro yung alis niya. binaba na po, ma'am eh. Ah? Opo, tatawag na lang daw po siya ulit sa inyo. Oo, sige. Sabihan mo na lang ako uli, ha? Opo. Balik lang po ako sa garden, ma'am. Sige, May gagawin pa Manang. ako. Salamat. Uy, Jade. Ang alam ko, hindi ka nakakakita. Pero bakit? Ikaw rin yata nakakaramdam. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ay, bakit hindi ba napapansin ng asawa mo? Singlamig na ng yelo. Ano ka ba, Kia? Busy lang si Clyde. At nagdo-double kayo, Joe, dahil magastos ang operasyon. Iniiwan ka nga niya lagi mag-isa. Tapos, hindi ka malang maasikaso. Alam mo, sasamahan na lang kaya kita dito until next week. Pwede bang patay ko sumama? Ah? Ito muna rin ako. Teka, sigurado kayo? Okay lang naman ako dito. Sige na, Jade, please. Ngayon lang tayo nabuo ni na Zeki, oh. Tsaka dapat nga matuwa si Clyde dahil may kasama ka dito. Ikaw talaga. Ano? O, sige na nga. Oo na. Sino yan? Ito. Ito. Naganda ako ng breakfast para sa'yo. Ha? Si Kia nagpaalam ng malis eh. Hindi daw na-approve ang leave niya. So ako munang sasama sa'yo dito. Okay lang ba sa'yo? Kakahiya naman. Nag-abala ka pa na nandiyan naman si Manang. 3 araw ka nang nandito, Sheki. Huwag mo ko alalahanin. Kaya ko naman sarili ko. Huwag kang mag-alala. Okay lang.
This is totally fine with me. Hayaan mo tulungan kita. Susubuan kita, ha? Say, yan. Yan. The best. Uy, na-miss ko itong tapa mo. Ay, sure ka? Okay ka lang dito? Oo, sinabi na okay lang ako eh. Madami pa akong lulutuin food para sa'yo. Kaya let me stay a little longer. Ngayon lang ulit tayo nagkasamang dalawa na ganito. Ikaw kasi, nag-asawa ka kagad. Uy, grabe ka. Parang kasalanan ko. Ikaw naman, nag-abroad agad. Iniwan mo kami ni Kia. Kasi naisip ko, mas magandang magiging kinabukasan ko dun eh. Mas makakaipon ako. And I want to give you that future. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nagsisi ako na hindi kagad kita nilikawan. Inuna kong pangarap ko. Kasi gusto kong maipagmalaki mo ako sa parents mo. Dahil gusto kitang pakasalan. Bakit ngayon mo lang sinasabi ito? Kasi ngayon lang ako nagkaroon ng chance na sabihin sa'yo. Zeke, Noon pa may pagtingin na ako sa'yo. Ikaw ni minsan ba may naramdaman ka rin sa akin? ang tagal kitang hinintay. Sa sobrang tagal nga, iniisip ko nga na hindi ako ang gusto mo. Kaya binigyan ko ng chance yung nandyan para sa akin. Pero, malinaw sa akin. Mahal kita noon. Jade, paano kung sabihin ko sa'yo, mahal pa rin kita hanggang ngayon? Zeke, ang kamay ko pitiwan mo. Alam naman natin dalawa, hindi na Pwede pwede. bang kahit ngayon lang, sundin natin ang nararamdaman natin sa isa't isa? Zeke, ikaw mo na mali. Mali ito. Jade, sumama ka na sa akin sa Canada. Doon, mas mapapabilis ang pagaling mo. Makakakita ka na ulit. Zeke, nung magkasama kita muli, alam mo ang saya ko. Gusto kitang piliin. Gusto kong makasama ka habang buhay. Pero mali ito. At kailangan ko itong pagbayaran. Nagtataksil ako sa asawa ko. Sundin mong puso mo. Mahal kita. This is our chance. Nagbalik ako para sa iyo. Zeke. Mahal na mahal kita. Anong ibig sabihin nito, Jade? Clyde, let me explain. Shut up! Magbihis ka. Lumayas ka sa bahay ko. Sige, sandali lang. Clyde, it's my fault. Zeke, I said get out of my house. Jade, I'll wait for you. Sabihin mo lang kay Kia. I'll wait. Layas! Malinaw sa atin dalawa na hindi ang pagkabulag mo ang dahilan kung bakit lumayo ang loob ko sa'yo. Mahal, I'm sorry. Kahit pinakasalan mo na ako, si Zeke pa rin ang talagang mahal mo. Umiiyak ka gabi-gabi. Umaasa ka na sana siya ang kasama mo at hindi ako. Dati pa man, bulag ka lang sa akin. Ako nandyan para sa'yo. Nandyan ba siya nang mamatay ang mama mo? Nung pumasa ka sa board, nandyan ba siya? Nung magkasakit ang papa mo? Ako laging nasa tabi mo. Pero hindi mo ako makita. Iniisip ko na kung nabulag ka, ako nang hahanapin mo. Pero narinig ko ang usapan niyo ni Kia. At sinasabi mo na hindi mo man lang nakita si Zeke. Tapos ngayon, hindi ako makapaniwala dahil kahit bulag ka na, nagawa mong makiapid at sa loob ng kwarto natin. Ilang araw lang ako nawala. Patawarin mo ako. Ngayon magdesisyon ka. Sasama ka ba sa kanya sa Canada? Inaaya ka niya, di ba? Mahal, ayusin natin ito. Hindi ako bulag sa'yo. Ramdam ko na rin.
Kasi hindi mo na ako mahal, kaya ako to nagawa. Binibigyan kita ng layang magdesisyon. Sasama ka ba kay Zeki? O hindi? Tinatanggap mo ba si Clyde na maging kabiyak ng iyong puso habang buhay? Sa hirap at ginawa? Sa sakit man o kalusugan gaya ng sagradong utos ng Panginoon? Opo, Father. Mahal, tara na. Kumain na tayo. Mahal, hindi ako makapaniwala na nakakakita na ako. Sa wakas, napanood ko ng muli itong kasal natin. Salamat sa Diyos at nakakakita ka na uli. Naging successful ang operation sa mata mo. Salamat din, hindi mo ako iniwan. Patawarin mo ako sa mga pagkukulang ko. Salamat din, Clyde. At pinatawad mo ko. Ang mahalaga, tinupad natin ang ating pangako sa isa't isa. Clyde, mamahalin kita habang buhay sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, gaya ng utos ng sagradong Panginoon. Mas madaling gamutin ang pagkakabulag ng paningin kaysa sa pagkakabulag sa pag-ibig na matagal nang nasa iyo, pero hindi mo makita. Mas lalong tumibay ang pagsasama naming mag-asawa. Biniyayaan din kami ng isang supling. Kamukhang kamukha ito ni Clyde. Ang unang bunga ng aming pagmamahalan. Ako po si Jade. At ito ang aking buhay. Ang kasal ay sagrado na hindi dapat binabaliwala dahil ito'y sumpaan ng dalawang pusong nagmamahalan sa harap ng altar. Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Jeneline de la Cruz, June Legaspi at Rosana Villegas sa papel na Jade. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Tricia Shaina Gatchalian. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isang natatanging kasaysayan sa buhay ni Sean. Ako'y simpleng babae. Ang gusto ko lamang sa buhay ay maging masaya at maranasan na mahalin ng totoo. At salamat sa Panginoon dahil dumating sa buhay ko si Berting. Isang biyudo, pero mapagmahal na lalaki. At hindi ko inakala na siya ang magpapabago ng lahat ng ito. Narito ang aking kwento. Uy, kanina pa naghihintay si Berting sa cellphone number mo. Ay, dali, bigyan mo na. Oo na. Ito na nga Nakahanda na nga itong kapirasong papel. Sinulat ko na yung cellphone number ko. Iaabot ko na lang sa kanya. Halika ba, Choy, samahan mo ko. Ay, dito na lang tayo. Ayoko lumapit. Kasi baka sabihin tayo pa yung naghahabol sa lalaki. Siya yung may kailangan ng number ko, hindi siya lumapit. Uy, te, konsiderasyon naman. Tignan mo naman, no, may ginagawa sila. Kung hindi niya kukunin, edi
Ihahagis ko na lang sa kanya. Berting! Eto na yung number ni Sean! Saluhin mo! Hala, naibata mo yung papel sa ilalim ng kotse ni boss. Kunin mo dali. Ha? Huwag na. Ako na kukuha. Hala, talagang gumapang pa si Berting sa ilalim ng kotse para lang makuha yung number mo. Nakuha ko na. Sorry, Berting. Ihintayin mo text ko, ha? Tsaka, pwede ka bang imbitahan mag-dinner? Umuho ka na dali, Sean. Ha? Oo na. Sige, payag ako. Oh, mga anak. Nandito na ako. Pa, may bisita po pala kayo. Hindi niyo po agad sinabi para naman nakapaglinis po kami ni Joy ng bahay. Nakakaya po tuloy sa bisita ninyo. Ayos lang, mga bata. Huwag kayong mag-alala. Pa, pasok na po kayo ng bisita niyo. Sean, pasensya ka na kung maliit lang ang bahay namin. Pero, kahit na ganito lang ang tahanan namin, feel at home lang, ha? Ito naman, Bertie. Okay lang Siya yun. nga pala, mga bata. Sa sesyon, yung sinasabi ko sa inyo, na love ko. Sean, ito ang mga anak ko. Si Makoy, yung panganay. Tapos ito si Joy. Kayo po pala yung laging kinukwento sa amin ni Papa. Ay, nagkukwento ba siya? Opo! Palagi pong masaya si Papa kapag ikinukwento niya kayo sa amin. Love na love po kayo ni Papa. Totoo yun, Bertie? Oo, totoo. Love na love kita. Siya nga pala, Sean. Dito ko na kumain ng dinner, ha? Magluluto ako ng sinigang. Wow, sarap. Huwag kang mag-alala. Masarap akong magluto. Kapag nahatikman mo ang sinigang ko, Talaga? makakalimutan mo pangalan mo. Baka nga, mapasagot na kagad kita eh. Kamusta naman si Berting sa'yo, Sean? Naku, alam mo ba, Choy? Tingin ko, parang nai-inlove na ako sa kanya. Baka naman na-inlove ka lang sa kanya dahil sa awa. Ang sabi mo, naiiyak ka kama sa mga ikinuwento niya sa iyong talambuhay niya. Siguro isa yun sa mga dahilan. Kaya nga, kapag ako'y naging girlfriend niya, hindi ko siya lolokohin. Tulad nung ginawa sa kanya ng asawa niya. Alam mo ba, nung kinuwento niya sa akin yun talaga, naku, napaluha ako. Kahit nasa jeep kami, nakakaya. Friend, sigurado ka na ba na mahal mo siya? Oo naman. Kung ganun pala, bakit hindi mo pa siya sagutin? Bertie, salamat ha. Hinatid mo pa ako dito sa bahay namin. Pasensya na ako na abala kita. Wala yun, Sean. Alam mo namang special ka sa akin eh. Sean, nung nalaman mo yung tungkol sa buhay ko, na-turn off ka ba sa akin? Bakit naman ako mag-turn off? Kasi mahirap lang kami. At nakita mo naman yung katayuan namin, di ba? Wala naman ako nakikitang dahilan para ma-turn off ako sa'yo. Sinama kita hindi para magpaawa sa'yo, kundi para mapatunayan sa'yo na malinis at tapat ang hangarin ko. Gusto ko rin na malaman mo agad na hiwalay na ako sa asawa at tanging ikaw lang ang iniuwi ko at iniangkas ko sa motor ko. Alam na mga kapitbahay ko yan, kahit magtanong ka pa sa kanila. Sean, mahal kita. Maniwala ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Naniniwala naman ako sa'yo. Tinatanggap na kita bilang boyfriend ko. Parang kailan lang. 2 buwan na tayo nagsasama. Sean, hindi ka ba nagsisisi na pinili mo akong makasama? Bakit naman ako magsisisi? Siyempre, mahirap lang ang buhay ko. Palagi tayong kinakapos sa pera. Malaki kasing gastos natin eh. Lalo't nag-aaral pa ang 2 kong anak. Gusto kong gumanda ang buhay natin, Sean. Gusto ko guminhawa ang buhay mo sa piling ko. Ano naman yung plano mo? Bala kong magtrabaho sa abroad.
Sa tingin ko, yun lang ang makapagpapaginhawa sa buhay natin. Meron ako nakausap na recruiter. Naghanap siya ng painter sa Saudi. Interesado ako ron. Sige. Susuportahan kita sa balak mo. Kumusta naman yung kalibin mo, Hasyon? Mabuti naman po si Berting doon, Ate Mona. Maganda naman yung trabaho niya doon sa pinagtatrabahuhan niyang car company sa Saudi bilang painter. Siguro nga, masusunod mo na yung mga gusto mo. Kasi nag-abroad na yung kalibin mo. Pero Sean, masaya ka ba sa sitwasyon niyo? Ha? Aminin ko sa'yo, ate. Malungkot ako kasi hindi ko pa siya makasama. Gusto ko siyang yakapin, kaya lang di ko magawa kasi magkalayo kami. Sobra ko siyang namimiss. Miss na miss ko si Berting. Kung hindi nga lang talaga kailangan, di ko siya papayagang umalis. Ito na naman po ang ulam, Tita Shon. Makoy, pasensya na kayo. Joy, kung yan lang yung ulam natin. Kasi kinapos tayo eh. Palagi na lang po tayong kinakapos. Di ba nag-abroad na po si Papa? Bakit hindi pa po tayo nakakaahon? Saan po ba napupunta ang mga pera ni Papa? Ikaw muna, hinaan mo yung boses mo, ano? Baka naman iniisip mo, sa akin napupunta yung perang pinaghihirapan ng Papa mo. Nagkakamali ka. Lahat ng pera na binibigay sa akin ng Papa mo napupunta lahat sa inyo at sa mga bayarin natin. Huwag niyo akong paghanapan. Hindi ko naman ginagastos sa pansarili kong kapakanan yung pera ng Papa niyo. Tita, ilang buwan na po tayong ganito. Kung hindi pa rin pala tayo makakaahon, di sana hindi na lang po nag-abroad si Papa. Sinisikap ko na budgetin yung sahod ng Papa niyo. Ginagawa ko ang lahat para maging mabuting may bahay sa kanya. Tita Sean, Kuya Makoy, wag na po kayong mag-away. Pasensya na, Joy. Hindi kami nag-aaway ng kuya mo. Tara, kumain na ulit tayo. Makoy! Makoy, mag-usap tayo. Buksan mo tong pinto. Ayoko kayong kausap! Ano ba yung mga pinopost mo sa Facebook laban sa akin? Ako walang kwentang ina? Halos sumabusan na nga ako ng oras sa sarili ko dahil sa pag-aalaga sa inyong magkapatid. Sinikap ko maging mabuti sa inyo ni Joy. Kahit minsan, hindi ako nagpabaya. Ano itong ginagawa mo, ha? Sa kabila ng lahat ng sakripisyo ko sa inyo, ito lang igaganti mo? Tita Sean, wag na po kayong magalit kay Kuya Makoy. Kasi ang kuya mo, tinuring ko na kayong mga anak ko. Bakit naman ganon? Bakit hindi niyo ako maituring na sarili niyong ina? Bakit? Tita, pagpasensyahan niyo na po si Kuya. Matagal na ako nagpapasensya sa kanya. Makoy! Kung ayaw mo sa akin, sige. Hindi kita pipilitin na tanggapin ako bilang nanay mo. Hello? Sean, kumusta ka na? Berting, bakit ngayon ka lang tumawag? Sorry kung hindi ako nakakatawag sa'yo. Mahal mo pa ba ako? Oo, mahal na mahal kita. Bakit natiis mo na 2 linggo wala kang call o message man lang? Nabalitaan ko lang kasi yung pag-aaway niyo ni Makoy. Nasakitan ako kasi doon sa ginawa mo sa anak ko kaya hindi ako nagme-message sa'yo. Pero sa totoo lang, miss na kita kung alam mo lang. Bakit ako? Hindi ba ako nasasaktan doon sa mga pinagsasabi ng anak mo laban sa akin? Iba ba yung sinabi niya sa'yo sa pinakikita niya sa akin? Tapos ikaw, sana naman pumagitna ka kasi wala naman akong kasalanan sa'yo. Kami lang ang may problema. Pero ano? Nagawa mo akong tiisin? Ginagawa ko naman ang lahat para mamagitan sa inyong dalawa. Patawarin mo ko kung para sa iyo hindi ako naging patas. Pero sa pagkakaalam ko, naging patas ako sa inyo. Sorry na, please. Magpatawaran na tayo. Ayusin na natin ang problema natin.
Saan matatapos din ito? Huwag tayong magpadala sa mga problema. Berting, Huwag tayong maghihiwalay kasi masasaktan ako. Mahal na mahal kita. Ipangako mo sa akin na kahit nasa gitna tayo ng pagsubok, ako lang ang mamahalin mo at kahit kailan, hindi mo ako iiwan. oo. Pangako. Walang iwanan. Kaya natin to. Tita Sean, Oy, Joy. Oh, may pagkain na doon sa mesa. Mag-agahan ka na. O nga pala, kumusta ang kuya Makoy mo? si Kuya Makoy po, ayun po, inaapoy ng lagnat. Ha? Hindi po makabangon sa kama niya. Ano? Oh, halika. Puntahan natin ang kapatid mo. Makoy, ito na yung pagkain mo, oh. Narito din yung gamot mo. Salamat po, Tita Sean. Pinagluto kita ng mainit na lomi. Kasi alam ko, isa yan sa pagkain paborito mo. Oh, kumusta ka na? Ito po, medyo bumaba na po ang lagnat ko. Ang puti naman. Basta wag mong kalilimutang uminom ng paracetamol. Tita Sean, kahit po naging salbahe ko sa inyo, ito pa rin po kayo. Inaalagaan ako. Yung paraan po ng pag-aalaga niyo sa akin, parang isang tunay na ina. Makoy, gagawin ko pa rin ang lahat para maging isang mabuting ina sa inyo ni Joy. Kahit na madalas hindi tayo nagkakaunawaan, mahal na mahal pa rin kita. Pati si Joy. Dahil tinuring ko na kayong parang tunay kong anak. Sa totoo lang po, nakukonsensya na po ako sa ginawa ko sa inyo noon. Tita Sean, sorry po. Matagal na kitang pinatawad. Salamat po. Pangako po, tita. Simula po ngayon, sisikapin ko na po maging mabuting anak. Siya, tama na. Irerespeto at ituturi ko na po kayo bilang aking pangalawang ina. Tita Sean! Kuya Makoy! Andiyan na po yung taxi ni Papa! Oh, Sean! Mga anak! Ay, salamat! At nayakap ko na ulit kayo, Makoy, Joy. Ay, Berting! Sa wakas, nakauwi ka na Sean. naligtas. Namiss kita ng sobra. Pa, kami na po kukuha ni Joy ng mga gamit niyo sa taxi. Oh, sige, sige mga anak, sige. Halika na, Joy. Oh, Sean, kumusta naman kayo ng mga anak ko habang wala ako? Ayos naman kami. May mga pagsubok na dumaan pero nalampasan din namin. Close ko na nga mga anak mo eh. Nanay ng turing nila sa akin. Salamat, Sean. At inalagaan mong mabuting mga anak ko. Siya nga pala, may ibibigay ako sa'yo. At kukunin ko lang sa bulsa ko. Oh, eto. Ay, ano yan? Oh, sing-sing? Tatanggapin mo ba ako bilang legal na mister mo? Oo naman. Tinatanggap ko na maging asawa ka. Matagal kong pinangarap na maikasal tayo. Pasensya ka na kung tumagal ng ilang taon ang wedding proposal ko sa'yo. Pero Sean, pangako, magiging mabuti kong asawa sa'yo. Oh, Hindi kita sasaktan o sisirain ang iyong tiwala. talaga. Mamahalin kita hanggat nabubuhay ako. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil kahit na maraming pagsubok na dumating sa aking buhay at sumukat ng pasensya ko, nalampasan ko agad yon. Sa ngayon, kasal na kami ni Berting
At 4 na taon na kaming nagsasama bilang legal na mag-asawa. Samantala, mama na ang tawag sa akin ni Makoy at Joy. At masaya ako dahil malaki ang paggalang nila sa akin. Hindi na nag-abroad si Berting dahil meron kaming business na tinayo. At sa awa ng Diyos, masasabi ko na successful yon. Wala na akong mahihiling pa. Masaya na ako sa buhay ngayon, kapiling ang aking pamilya. Ako si Sean, ito ang aking buhay. Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating kasaysayan ay sila Rosana Villegas, Phil Cruz, Angelo Alcantara, Alan Ortega, Chiquit del Carmen Amor, at Susan Robles. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Buyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Katulong sa produksyon, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Krishna Senga. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig natin ngayon ang isang kasaysayan na kapupulatan nyo ng aral sa buhay. Ito ay ang kwento ni Melody. Halos 6 na buwan pa lang kami ni Efren nang mapagdesisyon na naming magpakasal sa huwes. Oo, aaminin kong hindi ko pa siya lubos na kilala noon. Pero dahil na rin siguro sa pagmamahal ko sa kanya, kaya ako nga nagawa yun. Pero sa paglipas ng mga araw at buwan, unti-unti kong napapansin ng mga abnormalidad sa kanyang pag-uugali. Minsan, responsable siya, minsan hindi. May mga araw na sweet siya, ngunit may mga araw din na halos isumpa niya ako. Pabago-bago siya ng mood. Pero sa kabila nun, nanatili ang pagmamahal ko sa aking asawa. Tay, tingin po ang pambiling tinapay. Nagugutom na po ako. Wala akong pera. Kahit man lang barya dyan, wala ka natira? Kung meron ako, di sana ibinigay ko na sa inyo. Kaso wala nga eh. Minalas ako ngayon. Natalo ako sa pustahan. Yung perang binigay ko sa'yo, inaksaya mo lang sa bisyo mo? Efren naman! Bakit? Masama ba? Nagpakahirap ako sa paglalabada para may makain lang tayo. Kung aasa lang kasi ako sa'yo, sigurado matagal na kami patay ni Totoy nang dahil sa gutom. Hindi ko na po kaya, Tay. Nagugutom na po ako. Bakit pang kulit mo? Sinabi ko nga wala akong pera, ha? Tumambay nga dyan. Tabi. Papasok ako! Ano sabi mo? Ha? Teka, ano ba mas mahalaga sa'yo? Ang pamilya mo o yung bisyo mo? O bakit hindi mahalata? Ha? Uyup ka! Aray! Uyup ka! Melody! Sa loob mo sabihin sa akin yan? Ano klase kang haligin ng tahanan? Efren naman, maging responsable ka naman sana. Nasaan na yung pinangako mo sa akin na bibigyan mo ako ng masaganang buhay? Ano? Nasaan na? Bakit bigla ka nalang nagbago? Ginawa ko naman ang lahat, hindi ba? Kaso ito lang ang nakayanan ko! 5 taon na tayong kasal. Pero hindi kita nakitaan ng pagiging responsable. Bakit? Ano bang dahilan? Bakit ka nagpapabaya sa amin? Hindi mo na ba kami mahal? Nabigla ka naman sa pagpapakasal sa akin. Ano? Di ba tama na? Itigil mo na yung kakabunganga mo! Ang sakit na sa tenga! Mahiya ka naman! Makonsensya ka naman sa pinagagawa mong pagpapabaya sa amin ng pamilya mo! Oh, diyan ka lang pala. Nakita ko yung daladalang plastic ni Toto. Yan, mukhang marami ah. Mga tinapay yun at saka chichirya para sa mga anak natin. Nangako ako sa kanilang papasalubungan ko sila. Yan. Ano naman ang laman yung dala mo? To? Syempre. Pagkain natin para mamaya hanggang bukas ng gabi.
Nag-grocery na ako bago ako umuwi. Para bukas, magpapahinga na lang ako buong araw. Baka mukhang malaking kinita mo, ha? Pahingin ang pera. Ha? Para saan? Basta. Teka, Efren ha, liliwanagin ko lang. Itong perang nasa akin, para lang sa pagkain at sa gastusin ng buong pamilya. Basta ibigay mo na lang sa akin yung pera, ha? At bakit ko ibibigay sa'yo, ha? Hindi ko to ibibigay sa'yo hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung saan mo gagastusin. Ay, sandali. Nagbabala ka na naman magsugal, no? Efren, pwede ba? Hindi ko ibibigay to sa'yo. Kasi alam kong lulustayin mo lang to sa wala. Swapang mo naman. Ako? Swapang? Ako na nga halos bumubuhay sa atin, ah. Ikaw, kumikita ka nga din sa trabaho mo, pero ano? Bansarili mo lang yung perang kinikita Lumayas mo. ka nga rito. Wala kang silbi. Bakit ako lalayas? Ikaw na dapat lumayas. Pamamahay ko itong tinitirahan mo. Ano ba? Rico, iwan mo nga ako. Nasasaktan ako, Efren, ha? Lumayas ka, ha? Kahit kailan huwag ka nang uwi pa rito. Wala kang pakinabang. Ikaw ang walang pakinabang. Dapat sa'yo kinakaladkad pa palabas. Ano ba? Efren, huwag mo akong kaladkarin. Ito. Diyan ka sa labas. Efren! Efren, buksan mo tong pinto! Efren, papasukin mo ako! Efren! Efren! Ma, pasensya na po kayo kung dito muna ako titira sa inyo. Ayos lang naman sa akin na tumira ka dito. Pero matanong ko lang, anak. Bakit ba kayo madalas mag-away ng asawa mo, ha? Ay, nalululong po kasi si Efren sa bisyo. Nagiging pabaya siya sa amin ni Totoy, ng mga anak namin. Pero ang higit kong pinagtataka, pabago-bagong ugali niya. Minsan, sweet siya. Minsan, bigla na lang magagalit at mananakit sa akin. Sa totoo lang, Melody, napupuno na ako dyan sa asawa mo. Gusto ko siyang kausapin na masinsinan. Ma, baka po lumaki ang gulo. Hindi, anak. Kailangan malaman ko kung ano ba talaga ang plano niya sa inyo ni Totoy. Sige po. Kayo pong bahala. Yan ang epekto ng pagpapakasal mo sa lalaki. Hindi mo naman lubos na kilala. Ma naman eh. Sisi ka man. Huli na ang lahat. Tay! Ay, buti naman napasyal kayo. Ali po kayo, pasok. Salamat. Tuloy po. Nasaan ang anak ko si Efren? Umalis po kanina. Pumasok po sa trabaho. Ano ba? Opo. At siya nga pala, nakausap ko mama mo. Nakiusap sa akin na bantayan ko raw kayong dalawa. At dahil sa pag-aari ko itong bahay na tinitirhan nyo, hindi ka makatatangi sa akin. Sakaling tumira ko dito, Ay, babantayan ko kayong dalawa ng apo ko para maiwasan na yung pang-aabuso sa inyo ni Efren. salamat naman po kung ganun. Kahit papano, may tagapagtanggol na po ako ngayon. May sasabihin ako sa iyo, ha? Nagkamali ako dahil matagal ko itong inilihim sa iyo. Ho? Gusto kong protektahan sana ang anak ko, pero dahil asawa ka niya, napagtanto kong karapatan mong malaman ng lahat tungkol sa totoong pagkatao ni Efren. Bakit ho? Ano po bang meron kay Efren? Siguro naman, napansin mo, bago-bago na ugali si Efren, may pagkakataong mabait siya, may pagkakataong ding walang hiya siya. Oo nga ho. Bata pa lamang si Efren, yan ang problema ko sa kanya. Palakaibigan siya. Pero kapag matagal-tagal na, inaaway na niya yung mga kalaro niya. Madalas siyang manlamang sa kapwa niya bata. Naging problema ko rin siya dahil sa pangungupit niya sa akin ng pera. At nung mag-high school siya, lalong lumaking problema ko sa kanya. Alam mo bang isang araw pinuntahan ako ng mga kaklase niya at sinisingil ako sa mga utang daw ng anak ko sa kanila. Doon ko napag-alaman na ginamit niya ang pangalan ko para makautang sa kanila. Nung sinita ko naman si Efren, doon ko nalaman na ibinili niya ng mamahaling damit at sapatos yung mga nakakuha niyang pera sa mga kaklase niya. Ganun po ba? Oo, sa totoo lang, Melody.
Nakakutob na ako noon na baka may problema sa pag-iisip si Efren, kaya dinala ko siya noon sa pinsan kong psychiatrist. At doon ko nalaman na meron si Efren na kung tawagin antisocial personality disorder. Ang mga taong may ganong klaseng sakit, walang pakialam sa responsibilidad, moralidad, at concern sa iba. Ang tanging pakialam lang niya ay yung pansarili niyang interes. Wala rin konsensya ang taong may ganitong sakit. Melody, sinabi ko to sa'yo, hindi para lumiit ang tingin mo sa asawa mo na anak ko, Tay, kundi para unawain mo siya at maging alerto ka kapag kasama mo siya. good night, Efren. Walang hiya. Efren, bakit mo ako sinaksak? Bakit? Papapayin kita. Diyos ko! Uy! Tay! Tay, tulong! Tay, sinaksak ako ni Efren sa balikat. Tulungan niyo ako! Ano nangyari? Tulungan niyo po ako! Si Efren, hindi ko po alam kung anong nangyayari sa kanya, Tay! Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Bitiwan mo yung balisong mo. Huwag niyo akong pigilan pa! Sige na, Melody, dalihan mo. Ako na ang bahala kay Efren. Pwede ka! Sige na. Hoy! Melody! Efren, Bumalik ka rito! Melody! tama na. Melody! Efren! Nakakatakot na yung asawa mo, Melody. Pinuin mo. Bigla ka na lamang yung sinaksak na walang dahilan. Baliw na ang lalaking yon. Ma, tama na po. Ligtas naman po ako eh. Melody, munti ka na niyang mapatay. Naku, humanda talaga sa akin yung Efren na yan. Ipakukulong ko siya. Ma, Ano? Huwag mo sabihin sa akin na tumututol ka. Melody naman, hindi ako papayag na maulit pa itong nangyari sa'yo. Kailangang maturuan ng leksyon ng lalaking yan. ma, may sakit po sa pag-iisip si Efren. Oh, di totoo pala yung hinala kung baliw yung asawa mo. Melody, ano ba talaga ang plano mo? Hahayaan mo na lamang ba na mapatay ka ng asawa mo? Hiwalayan mo na ang lalaking yan dahil wala naman siya mabuting na ibigay sa inyo ni Totoy. Puro sakit ang ulo lang ibinigay sa iyo ng asawa mo. Paano, Melody? Hihiwalayan mo ba yung asawa mo? O gusto mong ako na ang gumawa ng paraan para maghiwalay kayong dalawa? Bern, kumusta na si Efren? Yun. Dinadala namin siya ni Papa sa psychiatrist para ma-therapy. Alam mo, Ate Melody, parang baliwala lang sa kanya na umalis na kayo ni Totoy sa bahay. Ganun ba? Tama yung desisyon mong lumayo muna sa kapatid ko habang tinetherapy siya. Para matahimik na ang buhay niyo ng pamangkin ko. Alam ko, nasasaktan ka sa nangyayari sa asawa mo. Oo. Mahal na mahal ko pa rin si Efren. Pero kailangan kong gawin to para sa amin ni Totoy. Bern, may pag-asa pa bang gumaling si Efren? Hindi ko alam, ate. Yung psychiatrist na ang nagsabi, nabihirang gumaling ang isang tao sa ganong klase ng sakit. Bern. Dali nga. Ikaw pala, Melody. Efren, Anong ginagawa mo rito? kinakamusta ka lang? Bakit? Ha? Samantalang di mo na ako mahal. Nagkakamali ka, Kuya Efren. Mahal ka ng asawa mo. Pero kailangan niyang lumayo sa'yo dahil... Anong dahil? Anong dahil? Ha? Ipagpipilitan nyo na naman pa sa akin na baliw ako? Ha? Ikaw, Melody, Efren, anong kailangan mo sa akin, ha? gusto ko lang sanang magpaalam sa'yo ng maayos. At saka,
Gusto kong humingi ng tawad sa iyo sa biglaan kong pag-alis dati. Sorry. Hindi ka na babalik sa akin? Babalik din ako. Pero hindi pa sa ngayon. Kailangan mo munang mag-therapy. At kailangan ko ring hanapin ang sarili ko. Melody. I'm sorry kung dinala kita sa ganitong buhay. Wala akong pinagsisisihan, Efren. Dahil minahal naman kita. Sige. Aalis na ako. Ipagdarasal ko na sana gumaling ka kaagad. Melody. Paalam. Huwag kang mag-alala. Magkikita pa rin tayo. Toy, anak, huwag masyadong malikot, ha? Mag-iingat ka. Opo, Mama! Melody. Buti naman at hindi kayo nakalilimot ni Totoy na dalawin ako lagi. Baka naman pwede na ulit tayo magsama. Nami-miss ko kasi kayo palagi. Gusto ko sana. Kaso ang sabi ng psychiatrist na tumitingin sa'yo, mas maigi ng ganito ang setup natin. Mahal mo pa rin ba ako? Walang nagbago sa mga nararamdaman ko para sa'yo. Mahal na mahal pa rin kita. Melody. At saka naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Kaya ganito ang setup natin para tumagal ang relasyon natin. Melody. Huwag ka mag-alala. Ikaw lang ang asawa at mamahalin ko. At hindi ako makakalimot na gampanan ang mga tungkulin ko sa iyo bilang asawa. Salamat. Salamat. Tuloy mo pa rin akong iniintindi. Kahit na ganito ko. Sorry, Dila. Kasi hindi ako nagiging mabuting asawa sa iyo. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Basta, Efren, kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang lumapit sa asawa mo, ha? Nandito lang ako. Nandito ako palagi para samahan at alalayan ka. Sa ngayon ay going strong pa rin ang relasyon namin ni Efren bilang mag-asawa. Bagamat magkaiba pa rin kami ng bahay na tinitirhan, yung kasi ang payo sa amin ng aming psychiatrist para tumagal ang aming relasyon. Hindi kami pwedeng magsama sa iisang bubong dahil na rin sa sakit niya. Pero bilang asawa niya, handa naman akong unawain ang kalagayan niya at handa ko siyang damayan sa mga pagsubok na dumarating sa kanya. Ako si Melody. At ito ang aking buhay. Mahirap ang sitwasyon ng mag-asawang Melody at Efren. Pero kailangan nilang maghiwalay ng tinitirahan para na rin sa kabutihan ng lahat. Ngunit sa kabila ng pagsubok, ay hindi pa rin sumusuko si Melody at handa pa rin niyang gampanan ang pagiging asawa kay Efren. Palagi nating tatandaan na ang pagsasama ng mag-asawa ay hindi laging masaya. Kadalasan, kailangan pa muna nating dumaan sa pagsubok at makalabas sa problema ng magkasama. Makaragsiganap, June Martin Legaspi, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, at Jenaline de la Cruz sa papel na Melody. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Bong Boyar at Eric Lucero. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw mga giliw naming tagapakinig. Sa araw na ito,
inyong marinig ang kwento na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Siya ay si Tomas. Mula pa nang magbinata ako, pagmamaneho na ng sasakyan ng aking naging trabaho. Mula sa pedicab, tricycle, jeep at taxi, ay naipasada ko na. Ngunit sa taxi ako nagtagal. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Ang sarap talaga ng tinolang manok. Ang sabihin mo, masarap dahil kumpleto sa Ricardo. Kaya naman Hindi pala eh. tipid. At saka, masarap yata ako magluto. Teka, bakit hindi kumakain ng dalawang anak natin, Alma? May pinagmamakto lang dalawang yan, Tomas. Darwin, bakit ba? Cindy, ano ba problema? Finals po namin sa Makalawatay. Oh, Kailangan ko na pong bayaran ng kulang ko sa tuition fee ko. oo nga pala, no. Malaki-laki rin palang kulang mo sa school. Ako naman po, may kailangan biling project. Project na naman? Opo. Ano ba naman yan? Bawat subject na lang may project na ang mamahal naman. Ganun po talaga, Itay. Sa private school kami nag-aaral Dapat talaga, Elma. Hindi mo na lang sila ipinasok sa private tingnan mo tuloy. Nahihirapan tayo. Tomas, mas maganda ang turo sa private at mas maayos dun. At saka po, Tay, lahat ng kapitbahay natin sa private school nag-aaral ang mga anak nila. Kawawa naman kami kung kami lang ang hindi tutulad sa kanila. Gawan mo na lang ng paraan ang kailangan nila. Total, papasada ka naman ngayon. Oh, Bestre. Hindi ka ba papasada? Ay, tapos na akong pumasada. Ha? Kumita na nga ako Kaya uwi na ako. Mukhang malaking kinita mo Ang saya mo Ako, siyempre. Ako ba naman ay papayag na kumita na maliit? No way, pre. Buti ka pa. Laging swerte sa pamasada. Bakit? Wala ka ba bang kita? Meron naman pero kulang pa sa halagang kailangan ko. Ikaw naman kasi, sobra kang mabait sa pasahero. Ha? Alam mo, minsan-minsan, iwan mo naman yung kabaitan sa bahay nyo para kumita ka ng mas malaki. Teka, ano ibig mong sabihin? Ikaw naman, Hindi ka naman bagong driver. Ibig kong sabihin, pre, magkaroon ka ng konting gulang sa metro, ha? Tapos, makontrata ka rin. At ang pinakamaganda sa lahat, ha? Yung ginagawa ko. Bakit? Ano ba ginagawa mo? Bili sa'yo ni Bestre ang kwintas na yan, Lota? Ay, oo, Elma. Regalo niya ng birthday ko. Buti ka pa. Nare-regaluhan ng ganyan kamahal ng asawa mo. O bakit? Hindi ka ba nabibigyan ng ganito ni Tomas? Ay, nako, hindi. Lagi kaming kapos. Dahil sa gastos ng mga anak namin. Teka. Alam ko na. Ha? Sabihin mo sa asawa mo, bumarkada sa asawa ko. Para naman maambunan siya ng swerte namin. Elma, dear. Oh, Huwag mo nga ako yakapin. ito naman. Naligo naman ako Kaya mapango ko. Wala akong pakialam, naiinitan ako. May electric fan naman tayo. Mainit pa rin yan. Lakasan natin. Ay nako, ayoko. Mainit pa rin. Teka, alam ko na. Huwag na lang tayo magdamit. Ano? Para hindi tayo mainitan. Tumigil ka nga. Bastos na to Alam mo naman, namimiss na kita Bumili ka muna ng aircon. Ano? Para ganahan ako makipaglambingan sa'yo. Pero napakamahal nun. Pati kuryente natin tataas dahil doon. Di dumiskarte ka. Para kumita ka ng mas malaki. May paraan naman para mangyari yon. Ayaw mo lang. Elma, kung ang tinutukoy mo ay ang ginagawa ni Bestre, panlalamang sa kapwa yun. At ayokong gawin yun. Pues, kung hindi ka rin lang kikita ng malaki, hindi mo rin makikita ito. Elma naman. Hindi mo makikita yan. Huwag naman ganyan. Asawa kita Magsariling sikap ka muna kung gusto mo. Ha?
Kuya Darwin, magkano ba binigay na baong sa'yo ni Inay? Maliit lang. Hindi katulad ng dati. Sirado kasi ang taxi na ipinapasada ni Itay. Suya naman oh. Kaya palang agang umuwi ni Itay. Paano makakasya itong baon ko? Ang mahal-mahal ng food dun sa school. Ay, nako, Cindy. Problema ko rin yan. Buti pa nga yung mga anak ni Mang Bestre at Aling Lota. Nabibili nilang gusto nila. Samantalang tayo, hirap na hirap. Sana kasi. Katulad na lang ni Mang Bestre si Itay. Magaling dumiskarte. Oh, Lota. Saan mo dadalhin yung ulam na dala mo? Kina Elma, Bestre. Ha? Oo, ilang araw na kasing sira yung taxi pinapasada ni Tomas. Ay, nako. Kaya, eto, bibigyan ko sila ng ulam. Yun naman kasing si Tomas eh. Ayaw makinig sa akin. O yan tuloy, naghihirap sila ng pamilya niya. Kausapin mo uli. Palagay ko, makikinig na sa'yo yun. Tinuruan ko na si Elma ng dapat gawin eh. Para mapapayag niya si Tomas. Ano? Ano naman na itinuro mo? Tomas, ilang araw nang sirang taxing pinapasada mo. Ano? Wala ka man lang gagawin para magkapera tayo? Aba, hirap na kami ng mga anak mo. Elma, humahanap naman ako ng ibang mailalabas. Ang kaso wala akong makita. Kaya hihinto na lang muna kaming kumain, ganon? Pati mga anak mo hindi na muna papasok sa eskwela? Hindi naman sa ganun. Konting tiis lang. Hayaan mo, maghanap ako ng mauutangan. Anong tiis? Mula nang ikasal tayo, puro tiis ang ginagawa ko. Tomas naman, pag ginawahin mo naman kaming pamilya mo. Nagsisikap ako, alam mo naman yan. Kulang! Kulang ang pagsisikap mo. Pati mo gayahin si Bestre. Para mapaginhawa mo kami kung ayaw mong iwan ka namin ng mga anak mo. Hindi mo alam ang ginagawa ni Bestre. Masamang trabaho niya. Hindi masama yun. Tinutulungan niyang maglibang yung mga taong masalapi. Kaya nagkakapera siya. Ang masama yung nagnanakaw, nanguhold up. At yun namang tulad mo na walang ginagawa upang maayos ang pamilya. Sakit mo naman magsalita. Mas masakit ang mangyayari pag hindi ka kumilos. Iiwan ka namin ng mga anak mo. Kaya kumilos ka na. Ay, gabi na po ah. Bakit wala pa si Itay? Wala naman po siyang labas dahil sira yung pinapasada niyang taxi. Palagay ko, tinablan siya sa pananakot ko sa kanya kanina. Kaya yun, sumama na siya kay Bestre. Mabuti nga. Ibig niyo po sabihin, kunwari lang yung sinabi niyo kay Itay kanina na iiwan natin siya? Oo, syempre. Yun kasi ang turo ni Lota sa akin. Para makumbinsi ko ang tatay niyo na sumama sa trabaho ni Bestre. Ano po bang trabaho ni Mang Bestre bukod sa pamamasada ng taxi? Nagdi-deliver siya ng gamot sa isang kondominium. Kaya malaki ang kinikita niya. Nay! Oh, Nay! Darwin, ano ka ba? Nay! Nakagulat ka naman magbukas ng pinto. Nandito kami. Nay, si Mang Bestre po. Oh, Bakit kuya? Na paano si Mang Bestre? Sabi ni Along Lota, hinuli daw ng mga pulis. ano? Oh, Diyos ko. Ang tatay niyo, baka kasama niya. Elma! Ang asawa ko, Elma! Bakit ba siya hinuli ng mga pulis? Dahil sa pagdi-deliver niya ng ecstasy at iba pang bawal na gamot sa isang kondominium. Ang Lota, kasama ba niyang asawa ko? Mabuti nga hindi niya nakumbisi si Tomas mo. Kung nagkataon, pati siya, nakakulong na ngayon. Oh, Kasalanan ko lahat, Elma. Ako nagbuyo sa asawa ko na gumawa na masama. Lota. Ako at ang mga loko. Tomas! Oh, Lota, Cindy, Darwin, bakit narito kayo? Sinamahan po namin si Inay na sunduin kayo, Itay. Nalaman po kasi namin na narito kayo kinamang mulong. Nag-alala kami dahil 2 araw ka nang hindi umuuwi. Kaya sinamahan ako ng mga anak natin. Pasensya na kayo kung napag-alala ko kayo. Ayokong umuwi na walang dalang pera. Kaya tinulungan ko si Paring Mulong
Naibenta ang kotse ng kapatid niya doon sa mayamang kakilala ko. At sinuwerte naman kumita kami. Tomas, Oh, ba't payakap-yakap pa? ako ang dapat tumingin ng pasensya sa'yo. Dahil sa pagkainggit ko sa iba. Dahil sa kagustuhan kong masunod ang luho ko. Muntik na kitang ibuyo sa paggawa ng masama. Patawarin mo ako. Kami rin po ni Sinditay humihingi ng tawad sa inyo. At pangako po, hindi na kami magiging maluho. Magiging matipid na po kami. At pahig na rin po kami mag-aral na lang sa public school ni Kuya. Basta, huwag lang po kayo mawawala sa amin. Natutuwa ako sa mga sinasabi niyo, pero nagtataka rin ako. Bakit pa kayo nagbago? Hinuli ng mga pulis si Bestre. Ha? Dahil sa masama niyang trabaho. At yun ang ayaw naming mangyari sa'yo. Mabuti na lang pala. At hindi ako sumama sa kanya. Patawad talaga, Tomas. Patawad. Pangako, ibang Elma na ako mula ngayon. Tinupad nga ng aking pamilya ang kanilang mga pangako. Ngayon ay tapos na sa koleyo ang aking panganay na anak. Sana po'y kinapulutan niyo ng aral ang aking inilahad. Ako, si Tomas, isang taxi driver, at ito ang aking buhay. Baka nagsigarap, Phil Cruz, Jeneline de la Cruz, Maynard Landicho, Chiquit del Carmen Amor, Jun Legaspi, at Susan Robles. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang dilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Tina. Magandang araw po. Nakakahiya mga sabihin. Sa beer house po ako nagtatrabaho. Nagbebenta ng aliw sa mga lalaki. Maaga po ako naulila sa mga magulang, kaya hindi na ako nakapag-high school. At tanging si Lolo Igme na lamang na nakilala ko sa kalye, ang tanging tumulong sa akin. Noong mga panahong kailangan ko ng tulong. Pakinggan po ninyo ang aking buhay. Ang sarap mo talaga, Tina. Wala kang kupas. Hoy, nakadalawa na tayo Bayaran mo na ako, Rufo. Dapat may tip, ha? Bitin pa ako eh. Isa pa tayo. Ano? Nakadalawa ka na, hindi ka papagod? Ay, bakit? Di mo na ba kaya? Sabihin mo lang. Bibigyan kita ng gamot para lumakas ka. Ha? Ayoko ng drugs. Hostess lang ako, pero hindi ako adik, ano? At saka, kaya ko ba? Huwag kang mainis. Gusto mo na malaking bayad, hindi ba? Kaya dapat, paligayahin mo ng gusto ang parokyano mo, di ba? Ha? O, Tina. Mukhang masama pakiramdam mo Hindi ka pa bumabangon dyan sa higaan mo. Yung anak mo nga pala, napaliguan na ni Lolo Igme. Salamat naman. Masakit ang katawan ko, Joy. Yung visit kasing Rufo na yun, pinagod ako. Nako! Lupang talaga sa sex ang lukulukong yun. Ay, malas mo lang. Ikaw na ang paborito niya ngayon. Nagbigay naman ba ng malaki? Oo. Pero, alam mo, kulang pa yun sa sakit ng katawan na binigay niya sa akin. Sa mga pambababoy niya. Kakasuka siya. Ano ba?
Nag-iimot ka na naman dyan. Ilang taon ka na sa trabahong ito hanggang ngayon ba? Hindi ka pa rin sanay. Sanay na. Pero nangangarap pa rin ako, syempre, na makaalis sa putikang ito. At makalaya sa pambababoy ng mga lalaki. Paano? Tulad ko rin, wala ka rin pinag-aralan. Oh, di ba? May anak ka pa na kailangan buhayin. At bukod doon, ikaw rin ang sumasagot sa mga gamot ni Lolo Igme. Lolo Igme, ito na po mga gamot ninyo. Nabili ko na po para sa 1 linggo. Oh, nakakahiya naman sa iyo, Tina. Hindi kita kadugo, pero ikaw pa ngayon ang tumutulong sa akin. Huwag niyo na pong alalahanin yun. Tinulungan niyo rin po ako nung buntis ako at naghahanap ng matutuluyan. Oh, Kinupkup niyo kami ng anak ko. Kaya, ngayon naman po, hayaan niyong gantihan ko ang inyong kabutihan. pero sakitin ako ngayon. Pabigat na sa iyo. Parang ako pang nagbabaon sa iyo sa putikan eh. Huwag po kayong magsalita ng kanyan. Hindi po totoo yan. Napasok ako sa trabaho ito dahil sa kahirapan ng buhay at sa kawalan ng pinag-aralan. Kaya, Lolo, wala po kayong kasalanan. Totoo ang sinasabi ko. In love ako sa'yo. Paano man binubola mo lang ako, Ramil? Tulad ng ibang lalaki nagpupunta dito. Hindi yun, Bola. Talagang mahal kita. Kung gusto mo, magsama na tayo. Para mapatunayan ko sa'yo ang damdamin ko. Magiging maligaya ka sa akin. Talaga? Oo naman. At hindi ka na magtatrabaho. Ako na lang ang tatrabahuin mo. Para yung punta ni Ramil sa beer house, ha? At lagi ding may regalo sa'yo. Binubola ko. Huh? Nililigawan ako, kuno. Sinasakyan ko nga lang mga pambobola niya. Bakit? Anong sinasabi niya? Kesyo, kung gusto ko raw magsama kami, at liligaya daw ako sa kanya. Oh, ano naman sinagot mo? Ano naman yung nararamdaman mo? Naiinis ako. Pero hindi ko pinakahalata sa kanya. Alam ko naman na gusto lang niya akong gamitin ng libre, no? At pagkatapos magiging tagabuhay niya? Mabuti naman. At hindi ka nadadala doon sa mga matatamis niyang salita. Joy. Tama na ang minsang panloloko sa akin ng isang lalaki. Hindi na mauulit yun. Lolo Igme, Ikaw pala, Joy. Gusto mo na bang kumain? Handa na itong pagkain na. nasaan o si Tina? Umalis. May bibilhin daw sandali sa mall. Ha? Na mga kailangan din sa bahay. Ay, bakit hindi niya ako ginising? Sana nakasama ako. Meron pa naman akong gustong bilhin. Sayang nga. Pero malamang na parating na yon. Kanina pa umalis eh. Dapat nga narito na siya eh. Bakit po wala pa? Asan ako? Ma'am, narito po kayo sa isang klinik. Klinik? Opo. Ako nga po pala si Tina. Ako naman si Pilar. Kanina po, Ma'am Pilar, habang nag-aabang ako ng masasakyan pa uwi sa amin, nakita ko pong nabuwal kayo. Oh, naalala ko na. Nahilo ako kanina. Mainit kasi. Nasa talyer ang sasakyan ko kaya nag-abang ako ng taxi. Ganun po pala. Kaya po, humingi po ako ng tulong sa mga tao upang madala kayo rito. Ay, salamat sa iyo, Tina.
bag ko? Ito po. Huwag po kayo mag-alala. Iningatan ko po yan habang buhat po kayo ng mga hiningan ko ng tulong. Salamat uli sa'yo. Ayos lang po yun. Ang asawa niyo nga po pala. Tumawag habang wala kayong malay kanina. Kaya po, alam na po niyang nangyari sa inyo. Papunta na po sila rito. Ay, salamat. Wala na pala akong dapat alalahanin. Ma'am Pilar, pagdating po ng mister niyo, aalis na po ako ho. Baka nag-aalala na sa akin sina Lolo Igme eh. Lolo? Opo. Ulila ka na ba sa mga magulang? Opo. Pero hindi ko po tunay na lolo si Lolo Igme. Siya po ang tumulong sa amin noon ng aking anak. Kaya itinuring ko na po siya parang tunay na lolo. May asawa ka na pala. Wala po. Anak lang po ang meron. Oh, I'm sorry. Ihahatid ka na lang namin, Tina. Ano nga palang trabaho mo? Yun palang dahilan. Kaya ngayon ka lang nakauwi. Oo, Joy. Sila ba yung sakay nung magarang kotse na nagkatid sa'yo? Oo. Alam mo, ang bait nilang mag-asawa. Alam ba nila trabaho mo? Oo, pinagtapat ko. Nakakatuwa naman itong kaibigan ko. Matulungin na. Honest pa. Alam mo namang hindi ko ugaling magtahi-tahi ng kwento, di ba? Sabi nga pala ni Ma'am Pilar, magkikita raw kami uli. Bakit daw? Ewan ko. Hindi naman niya sinabi kung bakit. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Sino po sila? Ako po si Pilar. Nariyan po ba si Tina? Ay, kayo yung tinulungan niya. Ako nga po. Ay, tuloy ho kayo, tatawagin ko. Sige po, tuloy. Para sa amin po itong lahat na dala ninyo, Ma'am Pilar. Oo, Tina. Yung groceries para magamit nyo. Ito namang iba, mga produktong ititinda mo online. Di ba sabi mo sa akin, gusto mong iwan na ang trabaho mo sa beer house? Opo. Kaya naisip kong bigyan ka ng mapagkakakitaan. Kami na rin ang magpapagamot kay Lolo Igme para wala ka ng problema. Naku. Salamat po, Ma'am Pilar. At hindi lang yan. Eto, kunin mo. Malaking halaga po yan. Gamitin mo ito upang may panggastos kayo. At ang iba, tabi mo. Salamat po. Salamat po na marami, Ma'am Pilar. Mabait ka, Tina. At mabuti ang iyong puso. Kaya naman gusto kitang tulungan. Ngayon po, makakaalis na ako sa putikang kinalalagyan ko. At makakalaya na rin ako sa pambababoy ng mga lalaki. Walang pagsidla ng aking kaligayahan ng mga oras na yon. Ang isang maliit na pagtulong ay nagbunga ng katuparan ng aking pangarap. Tunay ngang habang may buhay ay may pag-asa. Sana po kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako po si Tina at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Leonel Benjamin, Rosana Villegas, Maynard Landicho, Angelo Alcantara, Jenaline de la Cruz at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.
araw na ito, marinig ninyo ang kasaysayan ng isang ina na muntik maipahamak ang kanyang mga anak. Siya ay si Angela. Dalawa ang aking anak, sina Ethel at Darwin. At sa awa ng Diyos, kahit maagang pumanaw ang aking asawa, ay nagawa ko pa rin silang mapagtapos ng pag-aaral. Iyon ay dahil sa maganda ang aking trabaho. At ni minsan, hindi ko inakalang masisira ang maganda naming samahan ng aking mga anak. Ano po, Ma? May boyfriend na kayo? At balak niyong magsama na? Oo, mga anak. Wala naman kayong aalalahanin. Mabait si Jojo. Pero, Ma, hindi pa nga namin siya nakikilala eh. Then biglaan niyo siyang isasama sa amin? Oo nga naman, Ma. Sana pag-isipan niyo muna ito. Hayaan niyong makilala muna namin siya. Mga anak, magiging maligaya ako sa kanya. At alam ko, makakasundo niyo rin siya. Pag magkakasama na tayo dito, kaya huwag na kayong tumutol. Pasensya na ho. Pero kapag pinatira niyo ritong lalaking yon, aalis ako dito. Ano? Darwin, isang ka titira. Mangungupahan na lang ako, Ate Ethel. May mahirap nga yung pinagdaraanan mo ngayon. Naiipit ka sa mga anak mo at doon sa nobyo mong si Jojo. Buti ka pa nga, Ate Digna. Naiintindihan mo ako. Ay, samantalang yung mga anak ko, hindi. Lalo na yun si Darwin. Bakit naman kasi hindi mo muna bigyan ng pagkakataon ng magkapatid na makilala si Jojo? Talagang mabibigla nga sila. Lalo na pag nakita nilang kasing edad lang ng panganay mo, yung nobyo mo. Ang gusto nga ni Jojo, magsama na kami. Ayaw na niyang magkahiwalay pa kaming dalawa. At ang ako naman siya na gagawin ng lahat para makasundo ang mga anak ko. At naniwala ka naman. Oo naman, ate. Sa loob ng 6 na buwan naming magkarelasyon, hindi niya pinasama yung loob ko. Kaya naman, lalo ko siyang minahal. Kung ganon, talagang itutuloy mo ang pakikisama sa lalaking yun. Oo, Ate Digna. Paano si Darwin? Hayaan mong umalis siya sa inyo? Ay, hindi ko naman siya pinakaalis. Siya ang may gustong gawin yun. Mahala siya. Angela? Malaki na siya. May stable job na. Kaya niya nang itaguyod ang kanyang sarili. At kung mapahamak siya, baka magsisi ka pag nangyari yun. Mga anak, siya si Jojo, ang inyong magiging pangalawang ama. Jojo, sila naman ang aking mga anak, sina Ethel at Darwin. Pangalawang ama? Ma! Kasing edad ko lang ang lalaking yan eh. Oo nga. Hindi niyo sinabi sa amin to. Kasi, bakit tumutol kayo? Ethel, Darwin, kahit bata pa ako kaysa sa mama niyo, mahal ko siya. Handa akong patunayan yun. Ayan ha. Sa kanya nyo na narinig. Sana naman, huwag na kayong tumutol. Wala na kayong magagawa na. Dito na ito. Ngayong ginawa niyo ng sinabi niyo, gagawin ko rin ang sinabi ko. Alis na ako. Darwin! Darwin, sandali lang! Bastos pala anak mo yun eh. Walang galang. Pwede ba? Huwag mong pagsalita ng ganyan na kapatid ko. Hindi mo siya masisisi. Binigla niyo kami. Okay. Tsaka na lang natin ituloy ang pag-uusap na ito. Sige na, Ethel. Pumasok ka na sa kwarto mo. At wala palang trabaho ang Jojo na yun, Darwin. Tita Digna. Ano? Sa makatuwid, kaya siya nakasama kay Mama para may tagabuhay siya. Ang sabi ni Angela, yung lalaking yun ang mapilit na magsama na sila. Dahil
Mahal na mahal daw siya. Eh, siyempre, magdadrama yun. Para maniwala si Mama. Para may palakabigasan na siya. Naiinis ako kay Mama eh. Parang hindi siya nag-isip sa ginawa niya. Nagpabigla-bigla ang mama niyo. Ay, sana wag naman niyang ikapahamak ang kanyang ginawa. Kaya nga po hindi ako umalis sa bahay namin eh. Para may magtatanggol kay Mama. Mag-iingat ka rin, ate. Baka ikaw naman ang mapahamak. Ako, okay na ako dito kina Tita Digna. Basta, lagi kang maging handa, Ethel. At wag mong kalilimutang tawagan kami, ha? Grabe, pre. Ang tagal mong hindi lumitaw dito sa bahay namin, ah. Siyempre. Para maging effective ang acting ko kay Tanda. O ano, kumusta naman? Walang nagawa ang mga anak ni Angela sa gusto niya. Oh, Eh, yung lalaki, lumayas. Yung anak niyang babae na lang ang kasama namin. ha? O eto paano yan? Di may kontra din pala sa plano mo. Wala rin siya magagawa, Briggs. Magaling yata akong magromansa sa mama nila. Eh, ngayon nga, binigyan pa ako ng pera ni Angela eh. Talaga? Oo, kaya may pambatak tayo ngayon. Eh, yung babaeng anak ni Angela. Maganda ba yun, Jo? Ginabi ka na naman, Jojo. Pasensya na lang. Lasing ka pa. Eh, si Briggs kasi, pinainom ako. Yaman na, hindi na mauulit yun. Ilang beses mo nang sinasabi yan? Hindi mo naman tinutupad. Uli na ito. Uli na. Promise. Sana nga, wag mo nang uulitin. Dahil nahihiya ako sa mga anak ko. Dahil dyan sa ginagawa mo. Narito na ho tayo sa bahay namin, Tita. Pasok na ho tayo. Wala ba dyan yung Jojo? Dahil sa mga kwento ng ate mo, parang ayoko na rin makita ang lalaking yun. Wala po. Sabi ni ate, malamang daw nasa barkada niya yon. At si Mama naman, gagabihin. Dahil may kliyente sa tindahan. Ano yun? Parang, Si Ethel, parang nagagalit at umiiyak. Wala ka namang magagawa. si Jojo, Tita. Baka may masamang ginagawa sa ate ko. Ang hayop na yun. At tatawag ako ng pulis. Sige, papasok naman ako sa loob. Bitiwan mo ate ko. Hayop ka. Halikop. Walang iya ka, Jojo! Walang iya! Angela, patawarin mo ako. Hindi ko man sinadya. Pinagtatanggol pa naman kita sa mga anak ko. Yung pala, ahas ka! Ahas ka! Pati anak mo, tutuklawin mo! Patawarin mo na ako, Angela. Hindi na mauulit yun. Pangako. Oo, talagang hindi na mauulit yun. Dahil mabubulo ka na dyan sa pulungan! Ate, hiyang-hiya ako sa inyong lahat. Dahil sa nangyari. Ang tanda ko na, pero ay kamali pa rin ako ng minahal. Masamang tao pala siya. Nagpadala ka kasi sa damdamin mo sa kanya. Sa tamis niya, Mambola. Inaamin ko. Kaya nga hindi ko na naisip ang mga anak ko. Muntik na tuloy mapahamak ang panganay ko. Hindi naman masamang umibig kang muli. Matuto ka nga lang pumili. At huwag kang magmadali. Oo nga, inaamin ko na ang pagkakamali ko. Ate, sana tulungan mo akong makahingi ng tawad sa aking mga anak. Mama? Bakit kayo narito? Alam ko. Alam kong galit kayo sa akin dahil sa nangyari.
Hindi niyo kami pinakinggan. Dahil mga anak niyo lang kami. Muntik na tuloy mapahamak si ate sa kamay ng walang yun. Patawarin niyo ako, mga anak. Nagkamali ako nang pinagkatiwalaan ang puso ko. Akala ko magiging maligaya ako sa kanya. Hindi pala. Dahil isa siyang masamang tao. Mga anak, sana magsimula tayong muli. At pinapangako ko sa inyo, lagi ko na kayong iisipin sa bawat desisyon na aking gagawin. Totoo nga palang kahit may edad na, hindi pa rin dapat magpabigla-bigla sa mga pagpapasya. Salamat na lamang at hindi napahamak ang aking mga anak. At napatawad din nila ako. Kaya ngayon, maligaya na kaming muli. Ako po si Angela at ito ang aking buhay. Hindi naman masama ang magmahal. Ngunit sana, lagi pa ring isaalang-alang ang mga mahal sa buhay, sapagkat sila ang tunay na gabay. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benamin, Jeneline de la Cruz, Jun Legaspi, at Rosana Villegas sa papel na Angela. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.